Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 5 po ng hapon dito. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Ano ito eh, magbigay tayo ng reaction dito kay Digong. 7 hours ago lang ho ito, no? Kay Atty. Claire ho ito. Grabe, niya. Nagbanta na naman si FP Duterte kay BBM. Duterte Presscon. Patawag ng Presscon eh, no? So, ano ito? Matindi talaga ito. Pakinggan natin siya, ha? There will be another one Naiba. Different team. Okay. Lolo Sanes. Naabangan pa ako na pinapuntan ko yung aming notes doon sa Foreign Affairs. But let me be very clear. We have not conceded anything. There has been a change of control over the Chinese China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in the exclusive economic zone. Di ba yun? Yung sabi ng territorial, we are studying it still until now. That I can give you a concrete picture of everything. Ang problema lang nito, maraming hindi naman yan ang party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, Presidency, or Congress, can concede anything about territory. Hindi gawain ng Presidente. And ano ko lang is, even this stupid ex-Justice Carpio is arguing on Ex-Justice, Supreme Court Justice Carpio. Stupid, sabi niya. gentleman's agreement of which certainly he was not there and is beginning to expound on the consequences of the resort or whatever wrong there was committed in the agreement. Aside from the fact of having a handshake with President. Tama na. Kulang-kulang 2 oras ho itong ngak nito eh. Oo, itong presscom na to, oo. Binasa ko yung ibang ano ho nito, mga comments. Eh wala hong ano rito. Puro ho nasusuka ang mababasa mo dito sa tao na to, no? Mga boss. Gaano katibay ito, no? Supreme Court Justice Carpio, retired. Stupid sa kanya. Ang dami sinabi. Stupid, bugok, idiot. Kung ano-ano talaga. Oo, napakatalino niya. Oo. At dito sa presscon na to, pinagbantaan niya pa nga si PBBM na ipatitira niya pang araw eh. Oo. Pati si Lagdameo. Oo. Galit siya. Galit. Talagang ang dami niya sinabi rito. Siya talaga ang bida. Oo. Ngayon, ito ho yung sinasabi niyang stupid, ha? Ito naman no, 9 hours ago lang. Oh, panayam kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ha? Senior Associate Justice Antonio Carpio. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, no?
agreement na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Makakapanayan po natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po, Justice Carpio. Magandang umaga, AG. Magandang umaga sa mga listeners natin. Ito, yung sinasabihan niyang idiot, stupid, oo. Opo. Gate po ni dating President Duterte, lahat ng ginawa niya noong siya'y presidente ay para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Justice, ano po assessment niyo dito sa kanyang pahayag na yan? Yung agreement niya, so-called gentleman's agreement, dehado tayo dyan. Kasi ang nag-agree siya na ang ipapadala natin sa Sierra Madre, tubig at pagkain lang. Walang construction material, walang repair materials. Pag ganyan, lulubog yung Sierra Madre kasi ano na yan, kinalawang na yan kailangan ng constant repair yan. Pag lumubog yan, wala na tayong presence. Wala na tayong outpost, papasok na yung China, tapos yung mga Chinese fishermen pupunta na doon, sisirain na yung mga corals, wawasakin na kasi kukunin nila yung mga giant clams na nasa ilalim ng corals. So mawawala tayo doon. Dehadong-dehado tayo. Tsaka i-entered into the gentleman's agreement na lumabas na ang arbitral award. Sabi ng arbitral award, yung Ayungin Shoal, atin yan. That's part of our exclusive economic zone. Opo. Tayo lang pwede magtayo ng struktura dyan. Doon ho sa presscom nito si Digong. Hindi nga niya alam. Saya, ayaw sure. Hindi niya alam. Tayo lang pwedeng kumuha ng natural resources katulad ng mga fish, oil, and gas, no? Opo. So talagang dehado tayo. Pero bago ho ito, yung premise kasi yan kay Secretary Harry Roque ay to maintain peace. Kaya tayo binobomba at tinaharas ngayon dahil lumabag daw tayo dun sa gentleman's agreement. Ito ba hindi man lang naipasa sa kasalukuyang administrasyon? Hindi ba pwedeng ganun? Yung gentleman's agreement, kalokohan yan kasi in 2002, nagkaroon ng Declaration of Conduct ang ASEAN at Opo. saka China, nagpirmahan. Ang nakalagay doon, do not occupy unoccupied features. Opo. In other words, pag andun ka na, may outpost ka na, you can stay there and maintain, repair your outpost. Pero hindi ka pwede mag-occupy ng unoccupied features. Opo. Andun tayo, 1999 pa tayo bago nagkaroon ng Declaration of Conduct. So, under the Declaration of Conduct, we have a right to be there. Kasi nakasama yan sa agreement Ngayon, yung 2 weeks after Duterte assumed office in 2016, lumabas yung arbitral award. Nakalagay doon sa arbitral award, yung Ayungin Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines. Pag exclusive economic zone natin, tayo lang pwede maglagay ng struktura. So dalawang legal documents nagsasabi na tayo lang pwede maglagay ng structure dyan. So ang tibay ng hawak natin, bakit pinamigay niya? Kasi pag sinabi mo na hindi mo na i-repair, mawawala kang outpost. Sa Declaration of Conduct nakalagay doon, pag na-occupy mo na as of 2002, you can continue, even repair it to maintain your presence. Opo. Talagang dehado tayo doon. Talagang it's against national interest. Tanong ni dating President Duterte po sa inyo, Justice, may magagawa raw ba ang Pilipinas kung magpapatayo ng naval base ang China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa? May magagawa tayo. First of all, dalay natin sila sa UNCLOS Tribunal kasi bawal yan. Second, papatrol tayo dun sa area na yon. Kasama yung US, kasama yung mga allied countries like Japan, Australia, France, UK. They are willing. Papayag sila magpatrolya sa area na yun. Pag nagpatrolya, paano magtayo ng ang China ng naval base nila? Sabi pa niya ni Duterte, madaling sabihin na dapat i-assert ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasi, o kayo daw mismo, hindi raw kayo naging presidente at hindi raw kayo ang umaharap sa China noon. Reaction po? Well,
ang presidente natin, yung inabla natin yung China, si President Noynoy Aquino, Opo. lumaban siya. Dinala niya sa UNCLOS. Si Duterte, sabi niya, huwag na tayo lumaban kasi masaker. Mamamasaker tayo. Pag ganyan ang mentality mo, talagang wala kang panalo. Pag surrender ka agad, ang unang sasabihin mo, atras na tayo, wala talagang, wala kang panalo. Opo. Dito po sa Gentleman's Agreement, nabanggit niyo po na ipinamigay ni dating Pangulong Duterte, no? Ang ating pong karapatan dyan at dehado tayo. Maaari mo ba siyang makasuhan na justice? Well, unfortunately, wala na siya sa position ngayon. He's not a government official kasi impeachable yan, no? Opo. Culpable violation of the Constitution, hindi na siya presidente, hindi na siya ma-impeach. At saka, Yun ang problema mga boss no? Bakit noong nakaupo siya, hindi siya, walang nagreklamo sa kanya, impeachable offense pala yung ginawa nito si Digong. Oh. Ba? Oh. Hawak niya lahat. Maski na ano talaga ang gawin niya, nung panahon niya, walang pumalag. Oh. Sabi ni Antonio Carpio, impeachable offense, kaya lang ngayon, wala na siya sa pwesto bakit hindi siya reklamo nung mga, walang makapalag sa kanya nung araw. Siya nga presidente. Lahat ng gusto niya, sabi ko. Lahat ng gusto niya. Patay dito, patay doon. Sige. Ayun, may kaso ngayon siya sa ICC. Di ba mga friend? Crime against humanity. Ang kaso niya. pag government official ka, ordinary government official ka, pag you are guilty of disloyalty to the Republic, ang penalty, dismissal from public service. Wala na siya sa public service Kaya sang-ayon ako na sa ginagawa ngayon sa Senado na magkaroon ng legislative inquiry para gumawa ng batas na pag ginawa mo yan during peacetime, pwede kang applyin at may imprisonment. Kasi ngayon, yung treason, yung crime of treason can be committed only during wartime. Hindi naman wartime. Peacetime, walang treason So, there is a gap in the law, no? Kailangan i-bridge itong gap na ito para yung mga katulad ni Duterte, hindi niya gagawin yon kasi talagang against national interest yan Opo. Ito bang trilateral talks sa pagitan ng tatlong bansa na nagaganap ngayon sa Amerika, malaki ba itutulong dito para ika ngay maproteksyonan yung ating exclusive economic zone, Justice? Malaki kasi pag nag-joint patrol, one of the activities ng trilateral entity ay magkaroon ng joint patrol, no? Hindi lang yung tatlo, magsasama yung ibang mga bansa. Now, pag nag-joint patrol ka sa EEZ natin sa West Philippine Sea, sinasabi mo sa China, hindi ito waters ninyo kasi ang sabi ng China, territorial water nila yung within the 9 dash line, 10 dash line na ngayon. Pag nagpatrolya ka doon, sinasabi mo sa China, hindi totoo yung sinasabi mo na territorial waters mo ito. So, that is the strongest... Sana mapanood to nung si Digong, para malaman kung sino sa kanila dalawa, kung totoo ang idiot na sinasabi niya kay Justice Carpio. Para sa akin, tingin ko, babasahin yung comments nito, si Duterte, sinasabihan nilang idiot dito sa totoo lang. assertion, enforcement of the arbitral award. Pag may joint patrol with other countries, walang magagawa ang China. At saka hindi nila matupad na kanila yun. Kasi pag territorial water nila, hindi magkakaroon ng mga naval drills dyan. Opo. Sabi ni Pangulong Duterte, kaya niya ginagawa yung mga ganung hakbangin para po mapanatili ang kapayapaan. Sa nangyayari po ngayon, ayan po, yung tension sa West Philippine Sea. Hahantong ho ba sa giyera kung ipagpapatuloy natin mga aktibidad sa ating teritoryo? Alam mo, pag inaangkin yung teritoryo mo ng ibang bansa, hindi ka pwede hindi lumaban. Kasi when they seize your territory, that is a declaration of war. So lalaban ka dapat. Pag hindi ka lalaban, mauubos ka, mawawala ka sa mundo, ma-erase ka sa mapa. Pag hindi ka lumaban, ma-erase ka sa mapa. Magiging slave ka ng China. So, ang gusto niya, maging province tayo ng China, kaya ayaw niya labanan. Ayaw naman, sino bang may gusto niyan?
Sino mong may gusto na maging colony tayo ng China? Mhm. Maraming salamat po, Retired Senior Associate Justice Antonio. Yun ang gusto ni Digong di ba? Kaya mas maganda pa yung yung tumatakbong si Pamatong. Puro nun nanunusis candidate naman Tumatakbong presidente yun Oo, yung Muslim. Pero abogado yun Ang gusto niya naman, pag siya naging presidente, gagawin niyang probinsya ng Amerika, itong Pilipinas. Si Duterte naman gusto niya gawin probinsya ng China. Mga boss. Na ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at Ito, 4 hours ago lang ito. Mamaya, magbibigay na tayo ng reaksyon dito sa napakatapang at napakatalinong si Digong. 4 hours ago naman ito. China, iginiit na nagkaroon ng kasunduan sa Duterte administration kaugnay ng Ayungin Shoal. administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renaijiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din Yun, kaya pala nung umupo si Marcos, ang sabi na agad nito China, tanggalin niyo na yung dyan, pinapaalis niya yung Sierra Madre. Ayaw ni Marcos. Yun nga sabi nga, pinipilit nga nitong China na to. May usapan kami ni Duterte. Na aalisin na yan dyan. So nakipagsusundo nga talaga si Digong na matalino, di ba? Natatanggalin yun. Hindi niya natanggal, naupo na si Marcos. Ang buong akala niya siguro, pag upo dito si Bongbong, tuloy yung gentleman's agreement, susunod sa kanya si Marcos. Di ba? Tuloy mo. din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement. Tinanggi ni Marcos, di ba? Sabi niya, kung ano man yung agreement ng nakaraang administrasyon, wala yan. Hindi, iba ako, iba yun. Tuloy. Pero nagbabanta si Duterte na talagang gagawa siya ng, meron siyang gagawin na kay Marcos. Tama yung dial niya. Patitira para patitira, sabi niya. Doon sa unang vlog na pinakita ko yung galing kay mahaba ho yun, kulang-kulang 2 oras. Tuloy. Sa pagitan ng Beijing at Duterte administration, inabando na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., Yun ang pangako pala nung si Digong, aalisin yung barko dun. Oo. Kaya nung upo si Marcos, sabi na agad nung China, may usapan, tanggalin nyo na yan. Sabi, anong usapan? Sabi ni Bongbong, anong usapan? Wala. Yun ang kausap mo. Bakit? Diba? Magkano kaya naging usapan dyan? nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Putik yan, no? Tignan nyo. Alam nyo mga friend, Diyan, wala akong lahat. Kung meron pa supporter tong si Digong na to, di sana makikita mo may mga pumupuri kay Digong doon sa comment section. Wala akong nakita wala. Wala akong kumampi sa kanya doon sa presscom niya. Siya na nagpa-presscom, yung mga nag-comment, wala ako Sana basahin ni Digong yung mga comments sa kanyang ginawang presscom, di ba? Pantakin mo, Supreme Court, Senior Associate Justice ng Supreme Court, stupido, sabi mo. Prosecutor lang yata naabot nito Hindi pa yata naging judge to ng korte Supreme Court Senior Associate Justice. Ang kaso talo ka sa Regional Trial Court, aapila ka sa Court of Appeal.
natalo ka na naman. Aapila ka ngayon sa Supreme Court. Kaya hong baliktarin ng Supreme Court yung naging desisyon ng Court of Appeal at saka nung Regional Trial Court, no? Pag Supreme Court na ho ang nagsalita, wala na hong tapos na doon. Pinal. Pagaya ho nung nangyari kay Freddie Webb, di ba? Nakakulong siya ng 15 taon. Nakaapila sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, inaral ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, mali kayo. Court of Appeal, mali kayo, Regional Trial Court, walang kasalanan niya. Laya! Oh. Nangyari rin kay Bong Navarro. Oh. Sabi sa baba sa Regional Trial Court, wala, not guilty yan. Lack of probable cause. Umapila ngayon sa Court of Appeal. Ha? Sabi ng Court of Appeal, meron, arestuhin yan, rape, no bail pa. Oh. Lumaban na naman yung Bong Navarro para makapag-bail. Lumabas, nakapag-bail siya. Bakit? Evidence of guilt is weak. Oh, pagbabaho ng Supreme Court, dismiss ang kaso. Supreme Court eh. Pero dito kay Digong, Supreme Court ka lang eh. Stupido ka eh. Gaano katalino tong tao na to, no? Diba? Ay nako, His Excellency. Marami akong nababasa sa comment section na kailangang gumalaw ka na, His Excellency. Dito, hindi ka titigilan nito. Oo, hindi ka titigilan nito. Hindi ka titigilan nito. Sa totoo lang, yun nga, sabi nila, ICC ang pag-asa. Oo. Pero hanggang sinasabi mo dyan, hindi na kami makikipag-cooperate dyan. Wala pa kailam ICC. Maling-mali ka talaga dun eh. Sa totoo lang, His Excellency, hindi ako naggagaling-galingan, pero talagang mali eh. Ba? Paano magigiit yung panalo mo sa UNCLOS kung di mo naman tatanggap ang power ng ICC dito sa bansa mo? Naayon na naman sa Supreme Court, may karapatan ang International Criminal Court na mag-imbestiga rito. Ewan ko sa inyo. Mag-collab na ho tayo. Sakit ulo. Ito yung ibang comments pa ho na hindi ko nabasa doon sa reaksyon ko sa pagkagulat ni PBBM sa pinasok na kasunduan ni Digong, no? Sabi ni Wilma Takahashi. Welcome to the club, Wilma Takahashi. Yung mga tumatawag na Tatay Digong, mga ewang ko utak, sabi niya. Chupista Bunao, sabi niya, tama Kuya Rox, dapat sumali uli tayo sa ICC para tumigil na sila sa kanilang mga kalokohan. Mismo. Ba? Sabi ni Cassandra Daisy, paano? Coordinate with ICC para aresto na ang traidor na Pilipino na to. Tanggal ang sakit ng ulo nating lahat para makamove on na tayo sa economy natin, di ba? Nestor Porcingula, His Excellency, banatan mo na, baka maunahan ka pa. Mismo. Arnulfo si Diego, umabot din ako sa mga inchik na magbubuti. Matanda na talaga tayo, Sir Rox. Totoo. Yung mga magbubuti nun, palit popcorn eh. Di ba? Mga bata ako, dalagang bote. Papalit ko, santakal na popcorn naman dun sa inchik. Inchik beo, tululaway. Sumagot si Federico Mandaco, tama, bote palit asin. At ang mga inchik noon, tinatawanan lang noon yang mga inchik na mga magbubuti, magtataho. Ngayon tayo nang pinagtatawanan ng mga inchik. Mismo, Federico. French Ervin sa peda, sabi niya, Impong Basyang Team Deli is in the house. Bumabati po at kumakaway na may ngiti sa lahat po ng ating Team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today sa Rox, may kasabihan nga po tayo na wala pong bulok na lihim na kahit itago mo pa sa drum, ibaon sa dagat, di po sisingaw
di po sisingaw. Ano po? Malinaw na malinaw po. God moves in a very mysterious ways. And straight from the horse's mouth. At nakawil sa bungangang malupit ng pakawalang marites na butanding. Ang itim ng lihim na pilit ding itinago sa baul na itim. At dahil sa bungangang malupit, ayun, natiklo sa balon. Nadali si Shoke sa sobrang marites. Topo-topo barega, sir. Sir Rox, wala nang bawian. Naikalat na ang itim na lihim at sumambulat na po talaga. Sino ang mga tunay na taksil sa bayan? Mismo. Sa ngalan ng kurakot at bundok-bundok at tambak na salapi, yan po ang malupit, Sir Rox. Pero kailangan pong may managot at humarap at magpaliwanag sa taong bayan. Hindi po pwede na para lang nag-abot ng papel na balot ng tinapa. Ang Pilipinas po ay pag-aari ng bawat lehitimong Pilipino at di po dapat ipinapasa lang basta-basta sa mga kilabot at hinduropot ng mga yawang tsekwa. Kung gusto po nila na mapasa ilalim ng mabahong lubot ng mga wakanga, sila lang po. Huwag po silang mandamay. Ano po, di ba? Ito. Ginuston nyo yan. Pagbayaran ninyo dapat ng malupit sa taong bayan ng inyong kaswapangan at kataksilan. Kinam, mga buwisit. Mabuti nga sa inyo. Dapat talaga mga hatol na bitay para sa mga garapalan na taksil ng bayan. Mga nakakasuka talaga kayo. Wala kayong talagang mga konsensya, kahihiyan at takot sa Diyos. Totoo yan, Friend Shervin. Shout out, Christy Ansen. July 7, Alcantara. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Rolando Gutay, sabi niya. Hindi dapat katakutan ng mga incheck. Takot sa gyera, mga yan. Sandok lang ang alam gamitin ng mga yan. Talaga. Ramon Valencia, sabi niya, bossing, malamang itong si Shoke, matukhang ni Digong. Nilaglag sa ere. Kaya todo tanggol si Butiki. Totoo yan, ha. Al-Ulalyaw. Kakilakilabot daw pinasok ng sunduan ni Duterte sa China, sabi ni BBM. Kung gustong angkinin ng China ang West Philippine Sea, naunahan sila dito tae noong 2016. Kaya siya ang nagmi-middleman at makikipagkasunduan. Nakalimutan niyang hindi niya pag-aari ang Pilipinas. Good day, Sir Rox. At mga ka-warriors, God bless. Totoo. Yun nga ang ginawa niya. Tanga rin yung China. Ba't sila nakipag-deal doon? Alam naman na hindi naman yun na may-ari. Gonggong din, di ba? Mary Grace Santos, shout out. I'm horrified by the idea that Butanding still has the audacity to defend China. Good day, Karox. Nakakasuka na ang mga Manchurian men. Avoid Manchurian candidates in 2025. Mismo. Sabi ni Librado Ludovico. Blessed morning, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Sabi niya, baka may malaking kwartang involved. Alam niyo na ang Duterte. Basta may kumikinang na salapi, okay lang, di ba? Sabi ni Raul Villanado, di na dapat magulat si BBM dyan sa gawain ni Digong nyo. Nakatrayduran sa bansa. Dati pa naman sabi nga ni Digong, gusto nga naman niyang gawing na maging probinsya ng China. O, di ba? Ito naman yung mga comments nyo sa akin nung gabi. Oo. Yung dagdag arrest warrant na naman kay Kibbs. Gabi na ho to. Oo. Raul Villanada, shout out. Greetings ulit, Kuya Rock, sabi niya. Comment to siya ulit eh. Sabi ni Raul ulit Talaga nga naman ang tadhana pag nagbuhos talagang apaw. Katulad nitong may bago na namang nawaran. Libid
o bala? Kibulok yan ang lubid o bala, kibulok. Yan na lang ang solusyon sa problema mo. Totoo. Oo. Sumagot si 3J Siopo. When it rains, it pours. Sabi nga sa Ingles, tawa-tawa, mayaman daw kasi siya eh. Hinahabol daw siya ng mga chicks. Ngayon naman, siya ang hinahabol ng arrest warrant. Totoo yan, 3J Siopo ka. Richard Ramos, shout out ah. Nagtatago yan si Pastor Manyakis. May bao ng palmolive sa ilalim ng lupa. Hindi, Jeff Ramos na, shout out. Gandang gabi po tayo, sabi niya. Friend Jun Lagon, shout out Richard Ramos ulit Pag nahuli, putulin ng bayag para hindi labasan ng hindi na magamit ng palmolive. Sumagot na si 3J Show gamit na gamit ang palmolive maganda kaya itong sa Palmolive Company na promote sila ni Gibbs. Di naman palmolive ang sabi nung ni Allen Stone, ang ginagamit niyang pang sabon sa pag maglalaba, panlaba yung Heno de Pravia. Yun ang daw ang gustong amoy nung damit niya Ukinawa Japan. Richard Ramos ulit Pag ako nakahuli dyan, lalagyan ko ng gear oil ang tumbong ni Pastor Manyakis. Ipapasok ko yung dulo ng walis tambo. Grabe ka naman. Alin tayo nak, shout out Yang rapist Kibuloy, wala ka ng kawala. Antayin mo pa yung ibang pang kaso, lalo na yung sa US Ang problema mga friend eto na lang sa atin Pag si Kibulog hindi nahuli, katawa-tawa na talaga to gobyerno ni Marcos. Tebes, Bantag, sabi ni Digong doon sa press conference niya, andyan lang igaya sa Tamayong, hindi naman aalis yan dyan, malaki kasi Tamayong, hanapin nyo dyan. Tapos, baka gusto nyo, baka isip nyo, nasa bahay ko, sama kayo sa akin, puntahan niyo, halugugin yung bahay ko. Payag naman siya, mga pulis, dyan sa Davao, mukhang sinasaywar kayo nitong boss nyo, Punta raw kayo sa bahay niya, hanapin nyo doon sa loob ng bahay niya, diba? Galing si Digong talaga sa saywar totoo. Diyan ako bumili sa kanya. Yung palusot magaling, kaya yung sabi niya, mag-jet ski ako. Ang dami naman tangang naniwala. Nung nanalo na, ko, bali. Sabi niya, stupido pala kayo, ba't kayo maniniwala sa akin? Hindi nga ako marunong mag-jet ski. Sabi ko, tingnan mo, ang dami talaga tanga na naniwala dyan. Totoo lang. Hanggang ngayon, nangunguna sa survey. Kinawa dyan, anong klaseng buhay yan? Alin tayo mali Di ang papayagan ni Mayor Vico. Lalong walang kakaibigan, kahit kaibigan ni Mayor. Pag nagkasala, kakasuhan. Alin tayo muli Malapit na maglaho ng tuluyan dito sa mundong ibabaw. Ang rapist na Kibaliw na yan. Lalong-lalo na mismong papatay sa'yo, Kibaliw. Papatay sa'yo, Kibaliw. Kaya na nagtatago sa'yo ngayon. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Miss Akira Milus. Sabi ni Kalat niyo, tagal na wala, friend. Sherlyn Pitalbero, welcome to the club. Sherlyn Pitalbero. Pareho lang po ang obserbasyon natin sa mga blind followers nila BBM at Duterte. Kanilang mga akalyado at mga followers ng kulto ni Kibuloy. Wala po sila sa katinuan ng pag-iisip. Paniwalang-paniwala sila sa kanilang mga naratibo. Sila ang nagsasabi ng katotohanan. Sila ang tama at sila ang inaapi o naaapi. Sila ang mga makabayan. Kailan kaya magigising
sa totoong katotohanan ang mga nakakaawang kapwa nating Pilipino. Stay safe all. Yun nga mismo. Ha? Ano to? Jesper Rigelmi. Welcome to the club. Jasper Rigelmi. Sila Pacquiao lang. Yeah? Sila Pacquiao lang naman ang nagpapagulo. Makukulong na yan. Sana maglagay ng reward sa makakapagturo, tapos na ang panahon nila. Totoo, wala pa binibigay na reward di ba? Dapat magbigay ng reward. Sigurado, isa sa mga naghihirap na mga kulto niyan, siya tuturo sa kanya. O, di ba? Arlene Taya mo, sabi niya. Yan tatay yung nagsasabi na praise the Father. O, yun nga, ito, si babae. Praise the Father. Kwento ako sa inyo tungkol dito sa mga ganitong uring babae, no? Saka na ako susunod. Kasi sabi nga ni Arlen Stone, meron pa raw itong mga bugaw dyan, si Kibulog, eh. Oo. Alam nyo, saka na ako kwento tungkol dyan sa mga babaeng ganyan, no? Na may presyo para humiga at sumama sa lalaki. Oo. Marami rin akong nalalaman tungkol dyan, eh, ha? Ang tawag ho dyan sa mga uring babaeng ganyan, pok-pok. Oo. Pero magaganda sila, mga bata pa, ganun. Mahal ho sila pag mga ganun, mga bata pa, mga bago, sinasabi. Tsaka na ho natin pagkwentuhan, tuloy na ho natin to, no? Baka hahaba naman tayo, eh. Tungkol ho dyan sa mga pok-pok at mga bugaw. Nakakaawa naman ho, pero wala, eh. No choice. Lalo-lalo na ho yung mga, ewan, bakit tsaka ito pag-usapan? Gusto nyo ba? Kalat na, eh. Ano siya kalat na, walang alam yun, eh. Pagdating sa mga ganyan, mga bugaw-bugaw, mabait si kalat, eh. Tuloy natin kay anak Arlim, ha? At kung makalait kay Patrick kakamping kuwagas. Napanood naman. Bobo naman takot makidiskusyon kay Patrick kasi alam niya na di niya kaya ang talino ni Patrick. Yan ang babaeng na yan, halimaw at makademonyo ang sinasabi at ginagawa. Hoy babae, na anak ni Satanas, kapal ng mukha mo. Saan mo yan tinatago? Sa pagmumukha mo. Pag natiklo na ang Satanas mong pastor, bistado ang mga pagmumukha mo. Totoo. Kesa magpokpok siya sa labas, dito na siya kay pastor. Siguro si pastor, hindi na makaround po yan, eh. Di ba? Kalat niya, good evening, Karoke. Nak, sa kadalawa tayo ngayon, ha. Bakbakan mo, Karoke, sabi niya. Noel Tenko, good PM, Karoke, sabi niya. Shout out, ha. Eduardo New. Eduardo New. Eduardo New ito. Gaga, Palmolive Girl. Kani Manyakol, Kibulok, sabi niya. Ted, shout out, Ted. Sabi niya, patunayan mo, Rimulya, na ang batas ay hindi kumikiling sa estado ng akusado. Mayaman man o mahirap, may kapit sa iyo o kilalang tao, tulad din ng sinabi ng Director General ng PNP ng Davao. Kaberde at kaibigan daw niya si Kibuloy. Huhulihin niya kahit kaibigan. Patunayan ninyo na kayo mga lalaki at hindi sinungaling. Di ba? Sumagot na si 3J Show. Yan naman si Rimulya, kung saan nga makakasabsab doon siya. Ano mo? Kung sino ang makakakinabang siya, siyempre, yun ang boss niya. Ganun ba si Rimulya? Niniwala ako sa iyo dyan, pre. Ted ulit, Karoke, naaasar ako sa boses ng babaeng vlogger ni Kibuloy. Walang kwenta ang sinasabi. Kahit maganda yan, Karoke, hindi ko papatulan yan. Ewan ko sa inyo. Kayo na lang ang mag-night duty. Wala akong gana dyan, pwe. Masaya lang si Ted,
Eh, baka ano to, Ted, eh, ha? Di kaya nagtatumbling ito, ha? DZD Sigurd, shout out. Surrender ka na. Ha? Surrender na lang kabuloy. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. At sa ating lahat, grabe talaga ang kahayupan ng Kibulog na yan, Sir Rox. Bago mahuli si Kibaliw na yan, uubusin niya muna ang mga kayamanan niyang galing sa paghihirap ng mga naniniwala sa kanya. Kaya dumadating na pag-uusig ng Diyos sa kanya, Sir Rox. Salamat, ingat po, and God bless. God bless, Rodelia. Elizabeth Iscare, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Ayan, nadagdagan na naman ang warrant niya, pati yung mga member niya. Buti nga, at kumikilos na din ang ating hustisya. At dapat nang matigil ang kahayupan nila, lalo na itong si Kibuloy na ito. At isama na rin itong mga Duterte na ito, na salot din sa ating lipunan, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Librado Ludovico. Tawa-tawa. Ano to? Namunga na ang katakot-takot na kaso ni Pacquiao Kibaliw. Tapos na ang maliligayang araw mo ngayon, Kibaliw. Para matapos na ang lahat, mayroong pelikula si FPJ, title, Isang Bala Ka Lang. Yan ang gawin mo, problem. Ha? Yan ang gawin mo, problem, goodbye. O, di ba? Yan talaga dapat gawin yan, eh. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, ayoko nang pakinggan ng babae na yan na tagapagbunganga ng manyakis na Kibuloy. Hoy, mahiya ka sa pinagsasabi mo. Di ko nga tinapos, di ba? Kayo-kayo lang ang naniniwala sa amon nyo. Manyakis, siguro nakinabang ito ng husto kay Kibuloy. Malamang, nakailang punta ka siguro sa langit ito. Kasama ang kanyang lover na manyakis. Kaya eto, todo tanggol ang demonya. Puwe ka, sabi niya. Ang sarap mong duraan at sampalin ng muka. Lover ka nga ng manyakis na Kibuloy. Magsama kayo, puwe. Maita ulo ni Elizabeth. Oh. Alberto Olaero, sabi niya. Karoke, ipatulpo na yan si Kibuloy para lumabas na sa lungga kung saan siya nagtatago. Ang lagay hindi alam ng mga pulis ng Davao. Baka naman pag nakita nila si Kibuloy, hindi nila tinitignan, Karoke. Malamang. Pero sabi ni Digong sa kanyang press conference, nandun daw sa Tamayong. Doon lang yan sa Tamayong, sabi niya. Malaki kasi yung Tamayong, hanapin niyo doon. Talagang parang ginagago pa ni Digong yung mga naghahanap, no? O gusto nyo, hanapin nyo sa bahay ko. Kung nag-iisip kayo na tinatago ko, punta kayo sa bahay ko. Sabi talagang, linti ka saywar eh, no? Di ba? Eh, alam niya na yan eh, na pwedeng iniisip ng tao na siyang nagtatago. O, di ba? Talagang matalino talaga. Cat Gray, shout out ha. Nasa China o nasa Sabah na yan si Kibuloy. Hindi ako niwala, Cat Gray. Hindi yan lalayo dyan. Oo, hindi yan lalayo dyan. Kaya by hook or by crook, aagawin ni Duterte ang Malacanang. O yun, naniniwala pa ako sa dyan. Para sa lahat ng asunto, sa kanya, burado. At maghahasik pa lalo ng lagim sa bansa. At ang EJK ay lalong lalakas. Kaya mapipilitan tayong lumaban ng hindi patas. At magiging dahilan napatayin na ang mga Pilipino na kunwari ng laban na naman. Kawawang bansa, handa naman ang Pinoy na anumang mangyayari at hindi rin naman hahayaan ng Diyos na mamayagpag ang kasamaan. Lord, cover us with our precious blood. Amen. Shirley J. Sir, shout out ha. Sabi niya. Grabe si Kibulok. Daming kaso, buti nga sa'yo. Kala mo ha, daming mong inapi sa mahabang panahon. Yan ang balik sa'yo. Kahit isang daan pang attorney mo, walang sinabi yan kay attorney ng katotohanan. At yun ay walang iba kundi Diyos amang makapangyarihan. Sinabi mo pa, Shirley. Ha? David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Ang papalit po kay Pacquiao ay ang tandang Digong. Siya ang magmamana ng kayamanan ni Gibbs. Puno.
pati mga chipay niya, kay Digong na din, at saka po Arox. Baka naka-filter po yan, mukha ng babae na yan. Saka paano ka maniniwala sa relihiyon nila? Puro panlalait at pambabastos ang namumutawi sa bibig niya. Baka kasi po di siya nakakapag night duty kay Kibs Abuloy at namimiss niya na ito. Nagtatanong lang po. Malamang David. Galit na galit siya na istorbo eh. Paano eh, every other night siguro ang session nito sa night duty. Oh, di ba? Ito namamalat pa raw siya, di ba? Sabi niya. Hilda Linsangan, shout out Hilda. Gilda Linsangan. Ayaw mahuli ni 37 si Kibuloy. Si Kibaliw dahil mabibisto si Duterte na sa kanyang karamihan ng ari-arian ng KOJC. Front lang siya ni Kibaliw. Front lang niya si Kibaliw para hindi halata kung saan dinala ni Duterte ang mga ninakaw niya sa kaban ng bayan. Totoo. Yan sa press conference niya, ilan niyang sinabing wala siyang pira. Kinawa Japan talaga. Danny Santos, shout out Si Kibulok, ang spiritual advisor ni Digong, killer. At napakaraming nagsasabing si Kibulok ay si Satanas na nagpapanggap na anak ng Diyos. Totoo, sa mga tuwid, si Digong at si Kibulok ay kampo ng kadiliman at kasamaan mismo Danny Santos. Al-Ulalia, shout out Ibang klase ang appointed son of God daw na ito. Daming warrant. Masikip na ang mundo ni Kibuloy. Hindi mahuli yan. Lagyan ng 10 milyong piso patong sa ulo. Posible pero mahirap pa din. Good day, Sir Rox. At sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Niniwala ako sa dyan. Cassandra Daisio. Busy si General na makipag-birthday kay Kibuloy. Kaya hindi kailanman mahuhuli ang impacto na didisit na yan. Dapat challenge namin sa iyo, General, happy birthday. Ikaw mismo ang huhuli kay rapist. Pag hindi dapat tanggalin ang pensyon mo dahil dapat pinostihan mo na si rapist noon pa. Parang kagaya yung ginawa kay Ibantag sana, diba? Dapat dating pinostihan na. Pipito Duran, shout out. Idol, problema BBM, si DDS, hindi maayos yung mga bagay. Dapat ayusin BBM kung dyan ang mga DDS. Unahin niya muna mga DDS. Totoo. Paano, pag ganito mga friend paano lalaban siya sa China? Eto nga lang si Digong, di niya makana eh. O, di ba? Oo. Pinag-ano siya, nagbabantaan na siya, minumura siya, wala, di ba? Patuloy lang si Digong sa kanyang pagpa-press conference, di ba? Dized, sabi ni Dized, appointed sa Nabagan, Xerox, bago yan, sabi niya. Arnulfo si Diego, sana iharap din sa Senado ang babaeng yan, Xerox. Dapat. Friend Sherwin Sapeda, shout out, sabi niya, eto, yung nabasa ko yung isang comment niya doon sa umagang vlog ko. Ito pa sa gabi. Walang katapusan at walang kamatayang Kibulok the Great. Pa rin po, Xerox. Kailan po ba talaga malalambat yung invisible na palus na yan? Puro na lang pong walang katapusang apila. Ang narinig po sa mga abogadong yawa. Na sana lang po kung di nagpapapetik-petik at nagdadadrama, yan pong naatasan sana na mga dapat tagahuli. Sana po matagal na po sanang nasa loob ng banga ang hindoropot na manyakol. Totoo, grabe po talaga, Xerox, ang indudulot ng perwisyo at kabusitan nitong yawa nitong ating bayan. Tapos ganun na lang ipagtanggol at kampihan ng kanyang mga kawatan na tagasunod, mga kampon ng mga kampon, mga Judas, Barabas, Hestas, Kinam. Hoy, mga yawa, magsitino at umayos nga kayo, mga buwisit, di na makausad
ng maayos ang ating bayan, araw-araw na lang kayo na lang ang palagi ang laman ng mga nakakasukang bulok na balita. Totoo, friend. Mga kapalmoks, di na talaga nahihiya mga yawa ko eh. Mga buwisit kayo talaga. Galit. Ay, nako. Elena Lebron, shout out ah. Tyrox, yung mga survey na yan, hindi totoo yan, binabayaran yung survey, palabas lang yan. At isa bakit hindi mahuli si Bantag, Kibuloy at iba paaliban ni Tebes. Tinago na ni Duterte sa underground na nakatira na kumpleto na ang lahat. Matagal nang naihinanda ng Animal Duterte ang red shelter kung anong mangyayari. O, diba? Ang daming kwarta eh. Federico Mandaco. Kabang-abang itong bagong hakbang ng kampo ni Kibuloy para dalhin sa Korte Suprema ang kaso para mapawalang bisa ang warrant of arrest niya. Napawalang bisa yan, walang duda si Kibuloy na ang batas sa Pilipinas. Mismo, Federico. At pag napawalang bisa yan, talagang anak ng puto. Wala na talaga. Sila pa rin yung, si Duterte pa rin ang presidente, at saka si Kibuloy. Takir. Tanginanin, sabi niya. Federico Mandaco. Yung babaeng nagsasalita laban doon sa biktima ni Kibuloy ay iginiit kasi hindi siya ang pinaligaya ni Kibs. Bitter na bitter siya sa grabe ng insulto. Ganyan ba yung ugali ng mga angels ni Kibuloy? Ginagamit pa ang Diyos. Panay pa ang amen yan. Iba naman ang sumasapi sa kanya. Kakaawa lang itong mga napaniwala ni Kibuloy. Totoo. 3J Siopo. Ano na naman yan, Sir Rox? Bakit? Malapit na mag-isang oras, friend. Another arrest warrant na naman para kay Kibs. Di pa nga siya nakakahinga sa 5 arrest warrant niya. Nadagdagan pa. Hay. Pogi talaga si Kibs. Totoo 3J Siopo na naman. Tawa-tawa. Sir Rox, yung 200 niyang subscriber, mga KOJC member only. Ang mga nagko-comment sa kanya vlog, mga KOJC member din, tawa-tawa. Kawawa naman itong babaeng ito, nabulag at naluto ang utak sa kabalustagan ni Kibs. Tinatama na din silang mga nagoyo ni Kibs, pero ayaw makinig. Iniligtas namin sila sa mga kuko ni Kibs, pero mas gusto talaga nilang manatili sa kadiliman. Ikaw naman. Kesa kumalat sila sa club. Di kaya mga taga-beer house itong mga animal nito. Malamang mga taga-beer house to eh. Kaya ganito to eh. Sa beer house, napupuyat pa sila. Diyan sa kay Kibs, masarap daw ang tulugan. Basta't magaling kang magtrabaho kay Kibs. Hala mo, 3J Soup ka. Tuloy natin. Yung babaeng yan, kung magsalita, parang hindi educated. Hindi taga-educated, mukhang bar girl eh. Ano yung bar girl? Yung mga babaeng club. Ganyan ata ang mga KJC, mga hindi ata educated kasi ayaw ata ni Kibs na sila makapag-aral. Kaya walang manners magsalita. Maka-Diyos ba yung ganyan kung magsalita? Parang kanto girl. Hindi kanto girl, bar girl. 3J Show pala. Sir Rox, sabi mo maganda yung babaeng yan. Ito na naman. Warning, Sir Rox, look can be deceiving. Tao-tao. Maganda sa labas. Bulok ang ugali. Tingnan magsalita. Manang-mana kay Kibs. Ikaw naman. Bar girl nga. Pwede bang maging bar girl ka kung hindi ka maganda? 3J Show ulit oh. Sir Rox, meron din naman palang pakinabang kay Harry Roque. Sa lahat ng mga sinabi niya, merong isang totoo. Akalain mo, si Diggs mismo ang nag-confirm na tama ang sinabi ni Harry Roque tungkol sa gentleman's agreement na tinatanggi ni Panelo.
Sino ngayon ang sinungaling? Si Panelo, o di ba? Gugulo niya. Pero to, dapat His Excellency patawag mo niya dapat yung mga senador patawag niya, tama si Senador Risa Ontiveros, patawag yan. Nang pating wala naman ng immunity si Kibulog na yan. At saka ito, si Duterte, kailangan talagang malaman kung ano yung gentleman's agreement. Oo, ewan ko sa inyo. Marilo Pabianak, shout out, sabi niya. Good noon po, Tay at sa mga ka-warriors. Kung dati bumabaha ang mga collection mo ng dollar at donation, ayan, nabaligtad na mundo. Bumabaha naman ang warrants mo sa mga pinagagawa mo. Pero talagang matigas ang muka, patuloy ka pa rin nagmamatigas. Wala kang kawala kapag ang kamay ng Panginoon ang gumalaw. Kahit pa buong Davao, mag-protect sa'yo. God bless us po, Tay. At sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Totoo yan. Marilo Pabian ulit, oh. Ha? Hindi may tatago ng ganda ng muka at katawan ng isang tao kapag ang lumalabas sa bibig ay puro kasamaan, panlalait at panininlang. Sayang kayong mga KOJC pastoral. May magandang bukas pa sana naghihintay sa inyo. Huwag kayong paninlang. Totoo. Shout out, Emans Calona, anak. May naregalado, Adorasyon Di Maranan. Shout out sa inyo, mga friend. Mission accomplished, mga boss. Oo. Magbigay ko kayo ng comment, ha? Ako, sabi ko sa inyo, tibay ni Diego. Idiot! Stupid! Dami niya sinabi dyan. Masyado, tapusin nyo. Na may, ano naman yan? 1 hour 49 minutes. Yan nung twist conference. Ni Diego. Ha? Pag binasa nyo yung comments, talagang nasusuka na ho tao sa pagmumukha niyan. Oo. Napakatalino, no? Supreme Court Justice. Stupid para sa kanya. Ng puto. Ano? Paano pa yung mga anak ni Justice Carpio? Ano nasasabi niyan? Oh, edukadong tao. I-stupiduhin ka lang na isang... Para sa akin, may sayad ho yan. Si Kibulog. Oo. Nagkabaon-baonan sa utang yung Pilipinas. Siya pa matapang. May kaso na nga siya sa ICC, Crime Against Humanities. Ganyan pa magdadadakdak, ano? Tapang, no? His Excellency. Haba. Hindi mo pwede bait dyan sa tao na yan. Oo. Baka nga bukas, wala ka na dyan. Oo, hindi ka tiyatantanan yan. Niwala ka. God bless, mga boss. Good night. Ginabi na po tayo. Hanggang bukas po muli. Salamat to, mga friend.